Mga tol, naglabas ng video ang China at sinasabing sinisiraan sila ng Pilipinas, ng Manila. Dahil nga daw sa inilabas ng report ng Manila na hinaharas daw ng mga Chinese vessel ang mga mangingisdang Pilipino. Pero yun daw ay peke. Bakit? Ito pinapakita nila sa video at ito ang ating pag-uusapan natin mga kapatid. Samahan ninyo ko at bigyan natin to ng reaction video. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Welcome ulit sa ating panibagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Ito'y may kinalaman sa lumalalang world war ngayon sa pagitan ng Pilipinas at ng China dahil yung ating mga opisyal at opisyal nila ay parehong nagsasagutan ngayon. Ngayon, sabi rito, dito sa kanilang FB page na China Daily, nakalagay dito yung post ni Jay Tariela tapos may nakalagay na fake. Kasi ang report mga tol, ang report is hinaras daw ng China Coast Guard itong mangingisdang Pilipino natin. Pero sabi rito, China slams Philippine false narratives. Mali daw mga kapatid, peke daw yan. Sabing ganito mga kapatid, basahin natin to, nakalagay dito sa report nila. Yan, lakihan natin. Yan. Sana nakikita ninyo, Sabi rito, Manila has claimed that a Chinese vessel harassed a Philippine fishing boat. But this is a manufactured story. Sabing ganon mga kapatid, during a routine patrol near Wangyan Island, China Coast Guard vessel 23521 attempted to communicate with a Philippine vessel pressing toward China's territorial waters, asking whether it needed assistance. The vessel did not respond and later, eto panoorin na lamang natin yung video nila mga tol, wag na lang natin basahin to, pareha lang din naman yung nakasulat at saka dun sa report nila Manila has claimed that a Chinese vessel harassed a Philippine fishing boat, but listen to what was actually said over radio. Philippine fishing vessel, this is China Coast Guard vessel 23521. Please abide by the relevant international laws. International law, gumagamit sila ng international law. 3521. Please abide by the relevant international laws and the Chinese laws and regulations, and indicate the intention of your activities and the information about the cargo on board. Also, state whether you need any assistance from us. Over. On Monday, on a routine patrol near Huangyan Island. Okay, heto na tayo mga kapatid. Bibigyan muna natin to ng reaction. On a routine patrol near Wangyan Island. San ba yung Wangyan Island mga tol, Tignan natin sa mapa kung saan yung Wangyan Island. Okay, eto yung Wangyan Island. Sa mga hindi nakakaalam, yun yung Chinese name ng Scarborough Shoal o Panatag Island mga tol. Ito yung ating bansa. Ito yung Pilipinas mga tol. Yan, kung nakikita ninyo, lalakihan na lang natin. Tapos ito yung tinatawag nilang Wangyan Island. Kung titignan mo mga tol, ang lapit o distansya ng Pilipinas dito sa Wangyan Island na tinatawag nila, which is Scarborough Shoal, mga tol, is napakalapit lang. Habang ang China, eto. Ayan mga tol, ayan Yan ang China. Tingnan mo naman yung distansya nitong Wangyan Island na to. Yan, dito sa China o kahit dito sa pinakamalapit na island nila, itong Hainan daw. Yan, Hainan. At dito sa Wangyan Island na tinatawag nila. Yan, eto may bilog na red na yan. Tas eto yung Luzon. Eto yung Pilipinas. 'Di ba? Kung titingnan mo mga tol, kumbaga parang no-brainer na kahit kanino mo itanong Sino ang may karapatan dito sa island na to? Etong bansa nakatabi niya? O yung bansang nandirito sa kabilang barangay na o sa kabilang lupalop na ng daigdig mga tol? 'Di ba? Ngayon, Coast Guard nila nakarating dito. Yan, nagbabantay sila dyan kasi nga inangkin na nila tong itong Scarborough Shoal mga tol. Hindi na nga makapasok dyan yung mga mangingisda Ngayon na sinasabi nila, nag-aalok daw sila ng assistance. O ito, tuloy natin yung video nila. China Coast Guard vessel 23521
attempted to communicate with a Philippine vessel pressing toward China's territorial waters. Yan territorial waters daw ng China mga tol. Sabi nga nun, China Coast Guard Vessel 23521 attempted, no, sinubukan daw makipag-communicate doon sa ating maliit na bangka na mangingisda na nasa loob daw ng China territorial waters mga tol. O balikan ulit natin mga tol. China territorial waters mga tol. Ngayon nagigets nyo na kung bakit natin patuloy na binibigyan ng reaction video to. 'Di ba? Kasi tingnan mo naman, eto China, eto yung Wangyan daw na Wangyan Island na tinatawag nila, tapos territory daw nila yan, eto na Pilipinas. Anong nang natira sa atin? Kung hanggang dito kanila, 'di ba? Sige, balik tayo rito. Territorial waters daw nila yan. Attempted to communicate with a Philippine vessel pressing toward China's territorial waters, asking whether it needed assistance. The vessel did not respond and later turned away. Nagtatanong daw sila kung kailangan daw ba ng tulong ng ating bangka na mangingisda, pero hindi daw sumagot at umalis na lang. That should have been the end of the incident, but instead, Manila turned it into a political spectacle. Philippine authorities later claimed that the fishing boat captain had received medical attention and gave a full account of Chinese aggressive maneuvers, implying China had somehow caused injuries. But no physical contact occurred, let alone injuries. The victim narrative simply does not add up, and it raises a serious question. Was this incident staged from the beginning? This was not an isolated concoction. It fits a broader pattern of narrative construction. On Monday, the Philippine National Maritime Council claimed that tensions in the South China Sea were caused by China's activities inside what it calls Philippines' maritime zone. Totoo naman Nasa loob sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas. At saka syempre sa batas ng Pilipinas mga tol, di ba meron na tayong Philippine Maritime Zones. Yun ay napirmahan na at naisabatas na. Ito mga tol yung video ng mga mangingisda natin. Ito yung mga kapatid panoorin natin. Sabing gano'n, kami naghahanap buhay lang, bakit gano'n? Panoorin natin to. Ito mismo yun, yung sinasabi nila. Nagre-radio challenge daw, nagre-radio sila at nag-a-ask ng assistance. Pero tingnan mo, ang lakas ng wangwang nila. Kami naghanap buhay lang. Bakit ganoon? Kami naghahanap buhay lang. Bakit ganun? Bakit nga ba ganun? Kasi nga, etong karagatan na to ay inaangkin ng China bilang kanilang teritoryo. Tinatawag nilang territorial waters daw nila. Diba? Ngayon, sinasabi nilang nire-radio daw sila dito sa ating mga mangingisda. Ang tanong, may radio kaya itong mga mangingisda natin? Baka salita sila ng salita, hindi naman pala nare-receive ng mga mangingisda natin kasi wala namang mga radyo tong mga to. Tapos eto, ang lakas-lakas ng kanilang wangwang. Ayan, kitang-kita naman sa video. Diba? Kitang-kita sa video, ang lakas-lakas ng wangwang nila. Kaya eto mga mangingisda natin, natatakot sila. Biruin mo mga kapatid, isang maliit na bangka laban sa isang napakalaki o higanteng barko ng China. Sabi rito, the Philippine Coast Guard escorted and protected the Filipino fishing vessels that was harassed by Chinese ships in the West Philippine Sea on Monday, January 12. PCG spokesperson Commodore J. Tariela said that the fishing boat Prince LJ was en route to its fishing grounds west of Bajo de Masinloc when a People's Liberation Army Navy vessel and a China Coast Guard ship sounded their sirens and blocked its path. Hinarangan daw yung ating bangka habang nagpapatunog sila ng malakas na sirena, which is rinig naman natin mga tol yung mga wangwang nila. Pero syempre, ang sinasabi ng China is sinisiraan daw sila ng ating Coast Guard at naglalabas daw ng maling paratang na hinaharas daw. Anong tawag mo rito? Bakit kayo nandirito in the first place? Diba? Kasi mga tol, ito hindi naiintindihan ng marami, lalong-lalo na yung mga pro-China. Diba? Lagi nilang sinisiraan, lagi nilang minamali yung ating mga otoridad at lumalabas na ang Pilipinas pa nagiging masama, lalong-lalo na yung mga talagang supporter ng China. Ewan ko bakit nandirito pa sila sa Pilipinas, di na lang sila pumunta dun
'Di ba? Kasi mga tol, etong mga mangingisda natin, eto yung nahihirapan eh. Sila yung talagang napipinsala ang kabuhayan dahil sa mga ganitong intimidating action ng China. Nakaka-intimidate naman talaga yan mga tol. Halimbawa, ikaw isang maliit na mangingisda lamang, 'di ba? Tapos bigla kang susundan itong nagwawangwang na barko. Eto, panoorin ulit natin. O yan o. Nagwawangwang ngayon. Sinasabi nung China dito sa kanilang video is nagre-radio ano daw sila. Ayan o. Also, state whether you need any assistance from us. O yan yung sinasabi nila eh. Baka sila lang din yung nakakarinig niyan. Kasi dun sa video ng mga mangingisda mga tol, nagwawangwang lang sila habang sinusundan nila yung isang maliit na barkong yan. At dun daw sa loob ng kanilang territorial sea. Diba? Which is alam naman natin mali eh. Kasi kung pag-uusapan natin, international law, UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, sa Pilipinas to eh. Ito na nga oh, yung tinatawag nilang Wangyan Island, which is ito yung Scarborough Shoal. Yan o, Scarborough Shoal yan mga tol. Nandito lang yan, halos katabi lang ng Pilipinas yan eh. Nasa loob yan ng ating 200 nautical miles exclusive economic zone. Ito yung bansa nila o nasa taas o, China. Ano, napakalayo nila mga tol. Kung titignan mo, napakalayo nila. Kaya paano magiging territorial waters nila yan? Eh kasi nga, sa kanila para sa kanila, etong tinatawag nilang 10-dash line na halos sumasakop ng kabuuan ng South China Sea, kanila daw, meron daw silang historical rights dyan. Kahit na sinasabi na ng international law, walang basehan yon, pinipilit pa rin nila. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng maayos na pag-uusap kung sa umpisa pa lang hindi na sila maayos kausap? Diba? Imagine that. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.